ang House at your service. Sa bahaging ito, pag-uusapan natin ang mga isyong legal na madalas kinakarap ng ating mga kababayan. Gagabayan natin sila sa tamang hakbang upang maresolba ang kanilang problema. Dumulog sa House at your service ang housewife mula sa Taguig City para ireklamo ang kanyang kinakasama at mayroon na di umanong babae. At para sa detalye ng kanyang sumbong, makakausap natin via Zoom si Shaira Malawad. Magandang araw, Shaira. Magandang araw din po. Ngayon po naman, nasa Taguig po kayo? Opo. Oo. Ma'am Shaira, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung nangyari sa inyo ng mister nyo? Yung tawag dito. Yung asawa ko po, nagtatrabaho po siya. Bali, na ano ko po, ng mga oras na ano na po yung gabi po yun, dumating siya. Lasing po siya, galing po siya sa sa birthday daw po ng katrabaho niya. Tapos po, kinabukasan po hindi po siya nakapasok kasi nga po masama yung pakiramdam niya. May nag-chat po sa kanya na na katrabaho niya po. Yun po yung babae na yun. Bali, nagtanong po yung babae na na kung bakit hindi daw siya nakapasok yung araw na yun. Ako po yung nag-reply. Nireplyan ko po. Sabi ko po doon sa reply ko na yun na hindi siya makapasok kasi masama yung pakiramdam niya. Kasi ininda niya yung likod niya na masakit daw po yung likod niya. Hindi niya maituwid ng tayo. Kaya sabi tinanong ko kung bakit niya tinatanong. Ang sabi niya sa akin, pinapatanong daw ng manager kung bakit di daw siya nakapasok. Kaya ko na po inano yun. Tapos kinabukasan, sinundan ko kasi parang iba yung pakiramdam ko. Sinundan ko po yung ng asawa ko. Pagpindot ko po doon sa account ng asawa ko, may mga chat po sila na mga burado po. Hindi ko po nabasa yung iba. Kaya hindi na umalis doon sa account ng asawa ko. Bale, nung na po yun, kinabukasan na po yun, naka-steady na po ako doon sa account ng asawa ko. Pag-open ko po doon sa account ng asawa ko, nabasa ko po unang nag-chat po yung babae ng Kailan po ito nangyari, ma'am? Noong 23 po nahuli po yung mga chat na yun. Na 2 taon na po itong nangyari simula nung nabasa niyo po yung message. Tama po ba, Ma'am Shaira? Yung nabasa ko po yung message na yun, hindi ko po alam kung na po yung simula nila Baka po, hindi ko po masabi ko. Kakilala mo tong babae na to? Hindi po, katrabaho po niya Pero nakita nyo na lahat ng mga screenshot. Yung mga screenshot na pinag-uusapan nila na mukhang may relasyon. Opo. Basta screenshot. Tapos, binubura po yun ng asawa ko kaya sinundan ko po. Kada may i-reply yung asawa ko o kaya may i-reply, basta may chat po sila, dinik po. At nga-confirm nyo po sa mga messages nila na meron talaga silang relasyon or baka naman usapang magkaibigan lang. Nandun po yung mga nila, mga I love you nila. Tapos, may mga I love you na. So, may mga pictures po ba na sinesend? wala pong mga sinesend na mga picture, pero yung mga sinasabi nila po, mga usapan po nila tungkol po sa usapang magkarelasyon po. Kinausap nyo ba po Ma'am Shaira, simula po nung nalaman nyo ito, nakausap nyo na po ba yung kanyang mister? Nung una po na kinonfront ko po siya, tinanong ko po siya, hindi po niya inamin sa akin nung una kasi sabi niya katrabaho niya lang daw po, pero hindi po ako naniwala nung kasi yun hindi ko pa po sinabi niya na may mga na-screenshot na ako tapos nung siguro mga 4 na araw na po yun, pumunta po ako doon sa store. So na-confront nyo itong babae? Nakausap nyo? Ay, yung babae. Kasi hindi namin ang asawa ko nung una na yun
Kaya pumunta po ako sa store, kinausap ko po yung babae, nag-usap po kami una po yun. At Tinanong ko- anong nangyari sa confrontation nyo? Inamin po ba niya? Nung una po na pagpunta ko po doon, hindi po niya inamin, kaya pinakita ko po yung screenshot. Sabi ko po, paano niya po ipapaliwanag yung screenshot na to na mga nabasa ko na to. At umamin Tapos, na? Doon po nagsabi yung babae na meron po siya, pero hindi daw po alam ng babae na May asawa. May asawa. Oo. So matagal po silang nagkarelasyon ng inyong mister bago niyo po Opo. nalaman ito. Kapag sinabi po daw ng asawa ko sa kanya, hiwalay na daw po kami. Tapos Mm. po, sabi niya po, hiwalay po kami, pumupunta lang daw po ako sa bahay kapag walang pasok daw po yung mga anak ko. Meron kayong mga anak. Ilan po ang mga anak ninyo? 4 po ang mga anak namin. So, yung confront niyo po si Mister, umiba ba ang pagtrato niya sa inyo? Lagi po siya nagagalit kapag nakausap po kunting bagay po, sisigawan niya po ako. Nandun po yung mga sinasabi niya sa akin na bobo ka, tamad, palamunin kita, pakainin lang kita. Ginagawa niya to sa iyo or sa harap ng mga anak niyo rin? Harap din po ng mga anak ko. Ito nakikita ng mga anak niyo. So, pagkatapos niyo po nalaman na meron siyang ibang kinakasama, ganyan na po ang trato niya sa inyo. Araw-araw. Opo. Pero hindi naman po nagiging physical ba? Ma'am, yung pag kasi alam ko may verbal abuse no sa turn mix no pag ganyan no. Pero umantong na po ba sa physical abuse? Simula po nung na-confront nyo nga ang kanyang kinakasama? Pagka sobra pong galit na po siya, kung hindi po siya, minsan nababato niya po ako. Katulad kung isang araw po na yung tinanong ko po siya tungkol doon na sabi ko, bakit hindi mo siya maiwasan? Hindi mo pa talaga siya kayang iwasan. Nagalit po siya sa binato niya po sa Nagagalit. ulo. Ang tanong ko, ma'am, bakit ay tinitiis nyo? Kasi iniisip ko kasi yung mga anak ko po eh. Sinasabi po ba niya sa inyo na magbabago siya? Na hindi na niya gagawin? So, nagsabi po siya sa akin, nangako po siya na hindi na daw niya uulitin, pero pinapagawa niya po ng account yung babae po. Ang dami account yung Marami babae. ng dami account. So, paulit-ulit para lang hindi kayo mahuli. So, tapos pareho pa rin na minumura kayo, sinasaktan kayo. Mabigat po talaga ang ganitong klaseng pinagdadaanan pag yeah. mga babae, hindi lang babae, sa lahat ng mga kung sino man. Pati No? na rin kung turning mix no nangyayari itong pang-abuso sa harap ng kanilang mga anak. So, ma'am, kayo po ba ay nagreklamo na sa barangay? Saan po kayo dumulong na para humingi ng tulong man lang? Punta po ako sa post proper po na Bausi, nagpa-blatter po ako, pero hindi ko po naituloy yung sa psychology. Meron naman pong na-offer ang barangay doon sa Bausi desk ng barangay na may psychological treatment, may doktor. Din ng referral, pero hindi po ako nakapunta, hindi po ako nakatuloy. So, ma'am, ano pong gusto nating mangyari ngayon? Gusto niyo po bang magsampa ng reklamo sa inyong kinakasama? Po sana ako ng reklamo, pati din po sana doon sa babae, kasi yung sa babae po kung ano-ano po mga chat niya sa akin, pinagtatawanan niya po ako, minamaliit niya po ako. Siya mismo ay nagme-message sa inyo. Pagka halimbawa po kasi na mag-message po ako doon sa babae na sinasabihan ko na iwasan mo din siya kasi hindi ka niya maiiwasan kapag hindi mo siya iniiwasan. Pinagtatawanan niya po ako, sinasabihan niya po ako na nahabol ko yung asawa ko daw, tapos sinasabihan Siyempre, niya rin asawa po, mo yun eh. Kailangan mo talagang... Ikaw pa ang may kasalanan, ganon. Pinagmumura ka rin ba? sinasabihan niya po ako na hindi na daw ako mahal ng asawa ko, mga ganyan. Tapos yun, kung ano-ano na po mga sinabi niya sa akin. Anong Natawa effect? Ay,
siguro eto na lang, ano pong effect nito sa inyo? Syempre mabigat. Pero ano ang effect sa inyo? Nakakakain ba kayo? Nakakatulog kayo? Nakakapag-alaga pa po ba kayo sa inyong mga anak? Minsan po, hindi ko po magawa kasi yun po, parang yung pumapasok sa utak ko, sila po di ko mas kaso yung sarili ko, so anak ko. Meron na talagang psychological aspect dito. Kaya Kong kailangan. Zia. Oo. At dahil dyan, sinubukan po namin kunin ang panig ng kanyang partner at ang kanyang di umano'y karelasyon. Subalit hanggang ngayon, hindi sila sumasagot sa aming mga tawag at mensahe. At para naman bigyang linaw at matulungan tayong resolbahin ang issue na ito, makakausap po natin via phone patch si Leona Damores, ang VAUSI Desk ng Barangay Pinagsama, Taguig City. Magandang araw po, Ma'am Leonie. Yes po, attorney. Magandang umaga po. Ma'am Leonie, kasama po namin ang biktima ng emotional at psychological abuse mula sa kanyang partner na taga-barangay niyo po. At gusto ko lang itanong sa inyo para maklaro sa lahat din ng nanonood dito, kapag po ba sinabi nating emotional at psychological abuse ang inabot ng isang babae sa kanyang karelasyon, pwede po ba biglang-biglang magsampa ng kaso? Ng reklamo? Oo. Ano po bang proseso dyan sa inyong help desk? Pag halimbawa ma'am, ganyan po ang ilang blatter po dito sa amin, tinutulungan po namin sila kung ano talaga po yung gusto nila. Sila po yung pinapadesisyonan namin kung ano talaga gusto ba nila mag-file or kakausapin pa yung lalaki, pagbibigyan ng isang pagkakataon. Pero kung ayaw naman po nila, pwede po sila mag-file. Ma'am Leonie, may nakita po na mga messages si Ma'am Shara, no? Di umano ang kanyang asawa at yung kinakasama, no, ng kanyang asawa ngayon. Yung mga screenshots po ba ay pwedeng maging gamitin para ebidensya para ihain ang kung ano man ang reklamo ni Ma'am Shara? Pwede po. Depende po kung ano yung nakalagay po sa messenger po. Para pagpapanipaniwala po. Pwede na Ito, po. magiging considered po ba siya na ebidensya kung screenshot siya? Hindi naman conversation between the victim and husband at saka yung kinakasama tapos na screenshot dahil na-open ang account. Considered po rin ba yun na ebidensya? Pag halimbawa ma'am sa partner naman ng lalaki, ay parang halimbawa ginamit po yung kanyang account ni lalaki para abot dun sa babae. Tama? Oo. So, Na-access po. yes. Depende naman niya ma'am. Baka malay mo ma'am, ginamit lang ng ibang tao para siraan po siya. Ay, ang tanong ko po, ma'am, paano po ba ninyo na-determine pag may lumapit at nagreklamo, sinabi, meron akong nakitang chat sa kinakasama ng mister ko. Paano nyo na-determine kung VAUSI to agad? Ma'am, sinisigurado po muna namin sila kung talagang as in yun ba talaga. Isi-sure nila na yung kanya bang asawa or malay mo may ginamit lang ng ibang tao na para siraan po. So, ang advice po namin sa kanila, ma'am, i-clear muna nila bago po sila magsampa ng reklamo po. Ma'am Leonie, sa kalagayan po ni Ma'am Shara, ang sabi po niya sa amin dito sa House at Your Service ay nagkaroon din po ng mga altercation o yung minamaliit po daw siya, no? Ang kanyang asawa sa harap po ng kanilang mga anak. Meron din po bang pananagutan ng kanyang asawa dito sa sinasabing resulta nito ay emotional abuse, no? Attorney Mix, no? Kasi mukhang siyempre nagkukos ito ng depression sa isang tao, yung pagkalungkot dahil sa pagmamaliit ng inyong sa asawa, no, sa harap ng kanyang anak. So, ano po ba base po sa inyong desk, no? Ito po ba ay mako-consider na emotional abuse as a reason to file any complaint against the husband? Yes po.
Ayun, tapos meron pong, yan, kasama po ang mga anak. Ang paninigaw, pagmumura, ay nasa harapan ng mga anak. So, kasama rin po ba ito dahil ang mga anak ay nakikita itong Oh, hindi lang, pang-aabuso? tama, hindi lang yung asawa, pati yung mga anak, no? Kasi meron ding effect nun sa mga bata. Tama. Ma'am Leonie? Yes po. So, pag reklamo po nito ay both sa asawa na babae and dun sa mga anak ay pwede rin lumapit dito sa desk. Yung alin mo? Sorry po. Yung lalaki po Yung lalaki ay minumura, minamaliit, at nakikita ang pang-aabuso sa harapan po ng mga anak po nila. So, pati ang mga anak ay exposed dito sa pang-aabuso. sa babae po. Sa babae. Yes po, Pwede sa babae. Ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari kung tuloy pa rin ang relasyon naman nitong kinakasama ng asawa? Yung kinakasama niya, no? Yung kanyang Oo, partner. kung itutuloy-tuloy Kung po itutuloy. nila Oo. yung itong sa lalaki at saka yung isang ang kabit, kumbaga. Kasi Ma'am Leonie, yun po yung cause talaga nung kanilang hindi pagkakaintindihan ni Ma'am Shara at saka ng kanyang asawa, at ito po yung cause ng kanyang although hindi naman talaga natin na-assess, pero based dun po sa storya niya, medyo nagkukos siya ng emotional bargain, no? Na hindi na nga minsan naaalagaan ng mga anak. Yes, kung naka-apekto sila, no? na sa kanyang everyday life, ika nga. Tsaka Ma'am Leonie, kanina po nakwento sa amin ng biktima na hindi lang po yung asawa ang nagmamaliit, pati na rin po itong babae nagme-message at minamaliit na rin po daw siya. Paano po yun? Pag pati yung kinakasama ng asawa niya ay ganun din po ang ginagawa. Yes po, ma'am. Pwede po siya mag-complain po sa duty office para po doon sa pinakasama po ng kanyang husband. Emotional pa rin po yun. So pati na rin po yung kinakasama ng kanyang asawa, pwede po ireklamo ni Ma'am Shara, tama po ba? Bawsi case po, sir, pwede po. Okay. So ano po ba pwede nating maitulong sa biktima po na sa taga-barangay niyo po, ma'am? Ma'am, pwede po naman sila bumulong dito para po ma-assist namin kung ano po dapat namin gawin para matulungan namin siya. Kung ano po yung gusto niya. Ma'am, kanina may katanungan po si Attorney Mix na I think tama, valid talaga, no? Kailangan para malaman din ng ating taong bayan, yung pag-abuso po kay hindi lang ho sa asawa, kasi sabi nga ni Attorney Mix, exposed din po yung mga anak niya. According kay Ma'am Shaira, sa harap po ng kanyang mga anak, nagkakaroon ng altercation o minamaliit ang kanilang nanay, no? So ibig sabihin po ba, Ma'am Leonie, hindi lang po si Ma'am Shaira po pwedeng mag-file ng vowsy case against sa kanyang asawa, pwede rin po ba yung kanyang mga anak, because this is also a case of abuse sa mga bata. Tama po ba? Yung po yung katanungan ni Attorney Mix kanina. Yes po. Child abuse po. Emotional din po yung mga bata. Dahil apektado po sa ano po nakikita nila sa magulang, so apektado po yung mga bata. Pwede rin po mag-file ng kanyang nanay again about dun sa mga anak niya para sa tatay. Attorney Mix, hindi ka lang host dito sa show na to kasi bilang as a lawyer, I'm sure alam natin na expertise mo rin yung vowsy. So anong po pwede nating may payo kay Zaira? Zaira, tama po. Well, eto nga, kanina na deal natin, 'di ba? Ang vowsy sa mga, 'di ba? Madali naman sabihin vowsy, pero violence against women and children siya. Huwag natin kakalimutan na kasama dito ang mga bata. No, pagdating dito, as a lawyer, maraming mga aspeto ang vowsy, no, Ma'am Shaira, na kailangan talaga din ng medical expert 'yan. Na kailangan meron kumausap po sa inyo, i-assess po ang kalagayan nyo. Although sa ngayon na nakikita namin, habang kinukwento nyo ay syempre masakit na, umiiyak na po kayo, nare-recall nyo lahat ng mga pinagsasabi na ng mister at ng babae. Gusto ko lang sabihin po, no, na hindi kayo nag-iisa.
maraming mga babaeng ganito ang pinagdadaanan at dapat hindi nyo kinakahiya na lapitan ang barangay nyo na dapat meron mga vaucides na nakausap naman po natin si Ma'am Leonie na huwag kayong matatakot. Dahil pag pumunta po kayo doon at na-assess kayo at tinakot kayo ni Mister, meron tayong tinatawag din na protection order na pwede nyong ma-avail of kung natatakot kayong umuwi pagkatapos magsumbong. Lalong-lalo na sinabi nyo, di ba, mahilig uminom, nananakit, at usually yan yung nagiging dahilan ng mga babae kung bakit natatakot po sila. Kung hindi nyo kaya, pwede yung malapit nyong kaibigan or ang neighbor nyo ang magreklamo para po sa inyo. Para hindi makita ni Mister, hindi niya kung ano man, at kasama dito ang protection order. Ang pinaka may alam po talaga niyan ay ang barangay. Kaya nga, mabuti, nakausap po natin si Ma'am Leonie galing po sa help desk. So ayan po, Ma'am Chaira, no? Maraming salamat kay Attorney Mix kasi payo po yan. Sabi ko nga, expertise po niya ang vouchy. Libre po ang kanyang legal opinion doon kasi nakikisa po siya sa pagsukpo ng ganitong klaseng abuse, ganitong klaseng pagmamaliit sa ating mga kababaihan. So, Ma'am Chaira, base po sa mga napag-usapan natin ngayon with Ma'am Leonie, ano pong plano niyo sa ngayon? Kasi alam ko nakikinig pa po si Ma'am Leonie. So, ano pong plano natin, Ma'am Chaira, ngayon? Sana po, kasi nung kahapon, katulad kahapon, sinabihan ko po yung asawa ko na pag hindi pa rin po siya tumitigil po sa pang mamaliit niya sa akin, mag-ano ako sa voucher. Nagag siya sa akin, sabi niya wala daw siyang makukuhang kaso, hindi daw siya naniniwala. Dapat hindi kayo nagbibigay ng kondisyon kung ganyan po yung sitwasyon nyo, dumiretso na po kayo sa barangay at willing naman po Si Ma'am Leonie na tanggapin po kayo dun sa barangay nila. So maraming salamat po Ma'am Leonie sa inyong mga paliwanag at payo. Sasamahan po ng Congress TV team si Chaira sa inyong tanggapan para formal po siyang magsampa ng reklamo laban sa kanyang kinakasama. Yes po. Maraming salamat din po, Ma'am Chaira, sa pagbabahagi po ng inyong kwento sa amin dito sa House at Your Service. At sa aming pagbabalik, alamin naman natin ang nakapaloob sa panukalang batas na isinulong ni House Speaker Faustino Bogie D. III. Ang House Bill number 3532 o Compassionate Leave Act. Dito lang sa House at Your Service.